Di ba problema nating lahat kapag malakas ang ulan, bumabaha mga tol? Di ba lagi nating sinisisi o lagi ninyong sinisisi ang gobyerno, di ba? Pero itong pag-uusapan natin ngayon, ayon dito sa balita mula rito sa 24 oras, fully paid. Ibig sabihin bayad na. At idineklara ng tapos. Pero hindi maaninag ang isang flood control project ng puntahan ng Pangulo sa Baliwag, Bulacan. Ito problema ng bansa. Galit ang Pangulo at nagbantang hahabulin ng kasong economic sabotage ang mga sangkot. 55 million pesos pa naman ang ipinondo para sa proyekto. Ang sabi, fully paid na, bayad na. Pero wala kang maaninag kahit na idineklara na tapos na daw yung proyekto pero hindi mo malaman kung nasaan yung proyektong sinasabi. Ngayon, bakit bumabaha sa Pilipinas? O eto na, isa sa mga sagot mga tol. Isa sa mga sagot. Ngayon, hindi lang yung mismong kumpanya ang dapat habulin. May mga sangkot dyan kasi may mga bidding yan mga tol eh. Hindi pwedeng basta-basta ka na lang makukuha mo yung proyekto. May bidding yan. No, may bidding yan mga tol. Tapos ikaw ang nanalo, sa'yo na award, ikaw ang contractor, kailangan ma-deliver mo yung proyekto. Yung problema, asan? Ayan ang ating aalamin ngayon. Panoorin natin itong balita mula rito sa 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Fully paid at idineklara ng tapos. Ayan fully paid, dineklara ng tapos. No? Ubaga, wala ka na makikitang gumagawa dun kasi tapos na eh. Tapos bayad na, 55 million bayad na. Ang tanong, yung 55 million pesos ba napunta talaga doon sa kumpanya? O merong, sabihin na lang natin naambunan? Baka nga hindi 55 million ang nakuha ng kumpanya. Baka nga naibigay lang sa kumpanya dyan. Sabihin natin 10, 15, 20. Tapos yung the rest, doon na sa mga, alam mo na, no? Yun ang problema rito talaga sa Pilipinas, mga tol. Pero hindi maaninag ang isang flood control project ng puntahan ng Pangulo sa Baliwag, Bulacan. Galit ang Pangulo at nagbantang hahabulin ng kasong economic sabotage ang mga sangkot. Dapat wag banta lang. Gawin talaga ni PBBM yun. 55 million pesos pa naman ang ipinondo sa proyekto. At nakatutok si JP Soriano. Walang kasama si Pangulong Bongbong Marcos na sinumang opisyal ng DPWH o mataas na opisyal ng Bulacan nang puntahan ang isa dapat na flood control project Ito yun, 55 million? sa Baliwag, Bulacan. Nang marating ang lugar, wala ni anino ng konstruksyon ang nakita ng Pangulo. Putek na yan. 55 million mga tol. Dito napunta yung buwis ng taong bayan. No? Dito napunta yung tax ng taong bayan. No? Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Flood control mga tol. Lahat itong project na ito, ghost project. Ghost project lang mga tol. Dito napunta yung tax ng taong bayan. Walang ginawa na trabaho dito. Sa bitbit niyang mga dokumento, dapat may nakatayo ng reinforced concrete river walls dito sa Purok 4, Barangay Piel, isang bahagi ng Baliwag, Bulacan na madalas bahain. Ang proyekto nagkakahalaga ng mahigit 55 million pesos at may sukat na 220 meters. Nakakapanlumo mga tol, no? Tapos iisipin mong namumroblema ka sa kakainin mo kinabukasan, namumroblema ka sa hirap ng trabaho mo, sa hirap ng buhay mo. Kinakaltasan ka para sa mga buwis, di ba? Tapos nakikita mo sa ganitong mga proyekto, wala kang makita. Di ba? Nakakapanghina yan mga tol. Fully paid na ang proyekto at may resibo pa ngang ipinakita na ibinayad sa kontraktor. Received from DPWH, Bulacan First, DEO. O yan, no? 43,490,200 basta yun ang nakalagay. 43,490. 43,490,202 and 98 centavos mga tol.
Grabe. na Sims Construction Trading. Nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So immediately, that's a falsification. Hindi completed. Wala ngang nasimulan eh. So that's already a very, very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Saka dapat talaga magalit si BBM dyan. Alam niyo kung bakit? Siya kasi yung napapahiya eh. Nire-report niya sa SONA eh. O eto, meron tayong ganyan, meron tayong ganyan. Hindi rin naman niya kasalanan kasi yun yung report sa kanya eh. 'Di ba? Hindi naman niya isa-isa na pupuntahan niya. O eto ngayon, pinuntahan niya yung isa at nakita niya, isa doon sa mga inireport niya nung SONA, iniulat niyang SONA na flood control project, eto, wala pala. Because economic sabotage is very clearly. Ayon sa Pangulo, sinabi sa kanya ng chairman ng barangay na may kumausap daw sa kanila noon at nagsabing may gagawing flood control project. Pero kalaunan ay naglaho na lang daw na parang bula. Wala na, pati yung pera na itakbo na rin. Tapos sinabi sa barangay na magpapatulong para ilalagay nila yung project. Tapos umatras din. Sinabi after a while, di na matutuloy. So, siguro nabayaran na. Sa kanyang nadiskubre, ito ang nasabi ng Pangulo. I'm getting very angry. This is what's happening. Kundi naman, paano naman, biruin mo, wala talaga, 220 meters, 55 billion, completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. Tuloy-tuloy ang pagbaha doon sa kabila. So dito sa pagkakataong to, hindi ako nagagalit kay PBBM eh. Kasi tao rin siya mga tol eh. Hindi niya kontrolado lahat eh. Hindi niya nakikita lahat, hindi niya na-oversee lahat. Talagang kailangan niya puntahan personal para siya mismo makita niya kung ano yung nangyari. At kung nakita niyang hindi ginawa yung trabaho, dito siya dapat kumilos. Kapag pinabayaan niya yan, dun kayo magalit sa kanya. Ba't mo pinabayaan? Nakita mo na nga first hand. Diba? So hintayin natin kung anong mangyayari sa mga susunod mga tol. So, yes. Alam daw ng Pangulo ang modus kung paano kumita sa mga maanomalyang flood control projects. Ang technique kasi ginagawa ngayon yung contractor makakakuha, may award ng contract sa kanila. Tapos hindi nila ginagawa yung trabaho. Pinagbibili nila yung contract sa mga subcontractor. Nako. Bahala na kung yung subcontractor, kung tutuloy niya yung project, bahala na sila kung maganda, kung nasa standard o substandard. Kahit napapabayaan at yung iba, di na lang tinutuloy. Pina-blacklist na ng Pangulo ang Sims Construction Trading. Maharap din daw sila sa mga kaso. Pinahahanap at pinasisiyasat na rin ang iba pa nilang proyekto. Sususpindihin at kakasuhan din daw ang lahat ng opisyal na nag-authorize at nakipagsabwatan dito. Yon. Sabi sa inyo hindi lang basta-basta yung contractor dito. Kasi nanalo sila sa bidding, may nag-authorize, may nagbigay ng nag-award doon sa contractor na yon. Hindi po namin alam yan eh. Siyempre, kami lang po rito eh. Na hindi namin alam na yan eh. Dapat tapos na. Kung bagyong kamukha ng dinala sa ibang lugar natin, ubos kami rito. Pinuntahan ng GMA Integrated News ang opisina ng Sims Construction Trading sa Malolos, Bulacan na nakasulat sa resibong ipinakita ng Pangulo. Isa itong bahay sa isang subdivision na walang kahit anong marker o commercial signage. Biruin mo, in-award sa ganitong klaseng contractor nang hindi man lang nagba-background check. Ni walang building. Talagang alam mo na mga tol yung sabuatan na nangyari dyan. Nakausap namin ang nagpakilalang katiwala sa bahay at kinumpirma niyang yun nga daw ang opisina ng Sims. Tinanong namin kung maaaring makausap ang may-ari ng Sims pero tumanggi na siyang sumagot. Iniwan namin ang aming contact number at email. Wala rin kaming makitang kahit anong website o social media page ng Sims. Walang website, walang social media page, tapos na award, nanalo sa bidding. Inauthorize, binigyan ng pera. Ibinigay nga ba talaga yung pera? Diba? Ghost contract. Isa pang proyekto sa Barangay PLD ng pinasisilip ng Pangulo. Inaalam pa kung sino ang kontraktor nito. Parang nagtuturuan ngayon yung dalawang kontratista at sinasabing hindi maituloy ito hanggat magawa ito. So nakikiusap
Ewan ko, basta't meron daw silang usapan na itutuloy ngayon ito. Ngayon kung titignan ninyo yan, nabot na tayo ng tag-ulan. Kung titignan ninyo, kung abutin ng bahayan, laglag ka agad yung pader na yan. Hindi tatagal yan. So substandard pa rin. We will not stop. We will keep going until ma-identify na mabuti at makasuhan na mabuti lahat itong mga kontraktor at kung sino man ang mga nakakuha ng kontrata. Mula sa Bulacan at 'Di ba? Masyadong nagagalit ang taong bayan, mga tol, sa ating gobyerno dahil nitong nakaraang tag-ulan, nitong nakaraang habagat pa nga lang yun, mga tol eh. 'Di ba? Talagang binaha ang maraming lugar sa NCR, binaha ang maraming lugar sa Luzon dahil sa isa sa mga problemang nakita natin, mga tol, napanood natin, na award, nanalo sa bidding, na award sa kanya yung contract, 55 million pesos, walang building, walang office, walang website, walang social media. Nanalo ka sa gobyerno? 'Di ba? Kitang-kita naman natin, mga tol, ang katiwalian. Ngayon, paano tayo lalaban sa China niyan? Kung alam na natin kung saan napupunta yung pondo para sana sa ating bansa. Anyway, mga kapatid, hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.